Rosalie, tapos na ba yung pagharap bilang testigo ng dating COA State Auditor na si Roderick Mawil para sa paglilitis kay BP Duterte o babalik pa ito sa susunod na mga araw? Aga, babalik pa sa Senate Impeachment Court ang testigong dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil. Hindi pa kasi tapos yung interjection o magsasagawa ng interjection o pagtatanong yung mga senator judges sa kanya bukas. 2 araw na sumalang sa direct examination at cross-examination ng prosecution at defense teams si Wamil. Sa cross-examination ni Attorney Michael Powa, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte kay dating State Auditor Roderick Wamil, tinanong ito tungkol sa kaalaman kaugnay ng isang circular ng COA na may petsang October 1, 1992. Pinabasa sa witness ng prosecution ang whereas provisions ng circular. Nakasaad sa 1992 circular na highly sensitive at confidential operations o missions ang intelligence at confidential activities at ang mga detalye ay hindi maaaring isiwalat nang hindi nagdudulot ng banta sa national security o tagumpay ng misyon. Gayun din, maaari rin umanong magdulot ng leak of information ang pagsumite ng mga resibo, bills bilang commercial invoices para sa pondong ginamit sa rental ng safe houses, pagbili ng meals, supplies at iba pang expenses. Bukod dito, nakalagay din sa circular na sa maraming pagkakataon, hindi praktikal at kung minsan ay imposibleng makakuha ng mga resibo, bills o commercial invoices sa kasagsagan ng intelligence operations. Gayunman, pwestiyon naman ng prosecution team ang paggamit ng depensa ng 1992 circular. Sa gitna ito ng pag-iral ng Joint Circular 2015-01 ng COA at Department of Budget and Management. This exhibit presented by counsel for the respondent is dated October 1, 1992, Your Honor. Whereas the joint circular cited as basis by this witness, Your Honor, is dated 2015. 2015 supersedes this circular cited by counsel for respondent, which is dated 1992, Your Honor. Just a counter manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. This circular that they are citing, Your Honor, 1992, has not been identified. We don't know its due existence. We don't know the circumstances surrounding this document. And therefore, they're covered by the original document rule. Produce the original. May presenta ring dokumento si Attorney Powa kaugnay naman ng iba pang Vice President na pinagkalooban ng confidential funds. May petsa ang dokumentong December 22, 2014 kung saan humihiling ang dating Vice Presidenteng si Jejo Marbinay ng nasa 6 million pesos na halaga ng confidential funds sa tanggapan ng Presidente. Para ito sa confidential activities na may kaugnayan sa illegal recruitment. Dating Presidential Advisor on Overseas Filipino Workers o OFW si Binay sa ilalim ng dating Pangulong Noynoy Aquino. That's the question to ICFAO actually because yun po ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. You confirm. Nauna nang ipinahayag ni Wamil na sa pananatili niya sa ICFAO mula 2014 hanggang 2024, tanging sa ilalim lamang ng termino ni VP Duterte, meron itong nai-audit na confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, ayon naman sa dating State Auditor, hindi exempted si Vice President Duterte sa requirements ng Joint Circular 2015-01 sa paggastos ng confidential funds. Ito ay kahit granted sa pamamagitan ng Office of the President ang pondo. since ang confidential fund po ay public fund, so kailangan pong ma-properly account. So kailangan nilang i-liquidate properly and completely yung kanilang cash advances from the confidential fund. Samantala sa re-cross-examination, tinanong ng depensa si Wamil kung humingi ba ng exemption ng tanggapan ni VP Duterte sa pag-audit ng confidential funds. Ang tugon nito, Ang humingi po ng, actually meron nag-request po na kung pwedeng audit query na lang yung Opo. i-issue instead of Opo. AOM. So At hindi parang po exception exemption. po yun dun sa provision ng joint circular na AOM yung i-issue.
Ang exemption po yung tinatanong ko. Just an exemption on the audit itself. The conduct of the audit, meaning nag-submit po ba sila ng liquidation reports? Yes po. Nag-responde po ba sila sa AOM nyo? Yes po, pero hindi pa rin po sila compliant dun sa requirements. No, Your Honor, I'm not asking that. I'm just asking for nag-submit ba sila? At Pero least hindi sa pa rin po AOM full submission yung ginawa nila. The Your Honor, not question, responsive. Mr. Wamil, is did they submit a response? Whatever your evaluation of the response, complete or incomplete, is another matter. Yes po, Your Honor. They submitted the response po dun sa AOM. Aga yung pang-apat na testigo ng prosecution dito sa article of impeachment na confidential funds misuse ay si Celine May del Campo na state auditor din ng COA ICFAO. Pinai-issuehan siya ng subpoena ng Senate Impeachment Court na may effectivity date mula August 5 hanggang 11, 2026. Kanina rin ay nagpahayag ng formal na pagtutol o objection ang lead defense counsel ni VP Duterte na si Attorney Sheila Sison. Tutol ito doon sa marking ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Matatandaan natin na bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas ay binasa ng NBI Director na si Attorney Melvin Matibag ng tumestigo naman para sa article of grave threats at inciting to sedition. Balik sa iyo, Aga.